Para mas maganda dito, balance na. Okay, narinig niyo yung gospel, no? It's about Bartimaeus asking the Lord to have pity on him and then to grant him sight, na? So, meron akong tanong sa inyo. How do you understand blindness? Yeah. Yung kabulagan. Okay. Meron bang bulag dito? Taas lang ang kamay. Kung ayaw magtaas, ituro ninyo. Okay. Bakit ba when we speak about blindness, we always limit blindness to physical blindness? Where in fact, the physical blindness is just one type of blindness. That doesn't mean that once you are physically blind, you are deprived of life. We have how many senses? 5 senses. Na. And yung sight is one of the senses. Do you know that if one of the senses is impaired, one or two other senses develop all the more. For example, pag ikaw ay bulag, hindi ka makakita, yung sense of touch mo mas nade-develop siya. Kaya pag kami bulag, mapapansin nyo, pag hinahawakan ka, may nasasabi kagad sa'yo. Sasabihin sa'yo, parang may problema ka yata. Na? These are people who are really physically blind and yet they have developed or even sharpened their sense of touch. So they are highly kinesthetic. Pero may iba pang klaseng blindness na probably many of us are not aware of, but we may be having them. For example, psycho-emotional blindness. Psycho-social blindness. Psycho-spiritual blindness. We may not be blind physically, but we may be psychologically, emotionally blind. Ano bang ibig sabihin ng psycho-emotional blindness? Yung bang ang dami mong pinagdaanan sa buhay, masyado kang nasaktan sa buhay, tapos yung sakit na ito na-develop in such a way that it took root, umugat siya, tapos nagbago yung buhay mo. You are hurting. And because you are hurting, you also want to hurt. Nasaktan ka, kaya gusto mo may makasakit din. Ang tawag natin dito yung psycho-emotional rooting, yung bang may galit ka, may bitterness ka, at yung mga galit na yan, yung bitterness na yan, marami ka mga bagay na hindi ka na nakikita. Ito yung mga tao na laging galit. Makikita mo sa mukha yan. Ang daming linya sa mukha. hindi naman ito yung sinatawag nating mga wrinkles. Hindi. Parang kitang-kita mo, makikita mo sa mata, parang lagi siyang galit. Saan ang gagaling yung galit? First time ka nakita, galit na kagad sa'yo. Teka muna, hello. Hindi naman tayo magkakilala, bakit galit ka kagad? Meron tayong tinatawag na transference, right? Pag sinasabi mong transference, makita mo siya o kaya projection, nakikita mo siya o kaya naman, posible, meron siyang kamukha na yung taong kamukha na yan, naalala yung tao na nakasakit sa'yo at yung nakita mo siya, bigla kang nagalit. Mukha lang yan, ha? Mukha pa lang yan. Okay. Ngayon, dagdag yan. May mukha. Tapos, hindi lang mukha niya. Meron din siyang binanggit na yung binanggit niya, kapareho ng binanggit ng taong nakasakit sa'yo. Dalawa na. Di ba? Okay. Nasaktan ka na, nakita mo na siya, nagkaroon ka ng transference, nagkaroon ka ng projection, nakita mo sa mukha niya, tapos meron pa siyang sinabi. Wow, dalawa na.
Okay, baka hindi pa nagtatapos doon. Meron pa siyang ginawa. Anong ginawa niya? Habang kayo ay nandun sa, ewan ko kung saan okasyon yan, dinedma ka. So ano ito? Compounded na siya. Nagpatong-patong na. Kaya itong taong yan, markado na yan sa'yo. Iiwasan mo yan. Kung hindi mo man iwasan, pero kung ikaw ang bossing, mas mataas ka sa kanya, pag-iinitan mo yan. Hello! Kaya yung mga bossing, naku, napaka-importante. Wala tayong psycho-emotional blindness. Ha? Bakit? Kasi pwede mo makita yung mga tao na you can be psycho-emotionally blind at nakikita mo yung mga tao na pag-iinitan, but actually, these people are not the object of your anger. They just trigger. Just trigger what you already have in your psycho-emotional disposition. Nakita nyo na? Okay pa yun? Psycho-emotional pa lang ito. Okay? So, kaya kung meron tayong mga hurts, kinakailangan i-let go mo yan. Kung hindi mo, paano mo mali-let go ang psycho-emotional hurts? Una, you have to acknowledge that you have. Pangalawa, you have to accept it. You have to understand where it is coming from. Saan ba nanggaling siya? And then, you ask for forgiveness. Mas makakatulong. If you're a Catholic, you ask for confession, no? Sacrament of reconciliation. And the moment you are given the sacrament of reconciliation, you will be given the grace, and then that can put a start, no, of a closure. Magkakailangan mag-closure eh. Alam nyo, kailangan may closure tayo. Alam nyo, karamihan sa atin, hindi tayo makamove on kasi wala tayong closure. So every time you are triggered by somebody, and then you are, parang bigla naalala mo, o na-trigger sa'yo, o nabuhay sa'yo, mga isang pangyayari, imbis na maggalit ka sa taong ito, magpasalamat ka sa kanya. Alam mo bakit? Ibig sabihin, hindi ka na pa nakaka-get over. Imbis na ito ang apihin mo dahil na-trigger ka, dapat pa nga magpasalamat. Oy, thank you ha. Dahil may pinaalala ka sa akin. Meron pa pala akong dinadala sa buhay ko. Hindi ko pa lalagyan ng closure. O di ba magpasalamat ka pa sa kanya? Pero hindi yun ang ginagawa natin. Ang ginagawa natin, pinag-iinitan natin yan. Isa pa lang yan. Paano kung marami sila? Isa naka-trigger sa'yo. Tapos meron pang sumunod, naka-trigger din sa'yo. Aba, similar. Yung mukha, manner of speech, manner of actions, aba, nagmumultiply sila. Kung lahat ito nag-trigger sa'yo, imagine mo, ako nandito, lahat kayo tinigger nyo ako. Anong gagawin ko sa inyo? Diba? Delikado yun, diba? Delikado. So, in other words, we have to acknowledge. We have to know, we have to acknowledge, we have to understand, we have to ask for forgiveness so that hindi pa natatapos ang forgiveness. Ha? Kasi pagkatapos ng forgiveness, you have to make it part of your life. Tawag dito, integration. Okay? Kaya, there is no such thing as forgive and forget. Hindi totoo yan. Pero I'll tell you this. It's not true, however, when you forgive, you can never forget. But the understanding of the situation will be put into a different level. Magbabago yung pananaw mo. Yung bang dati magkaaway kayo, magkaibigan kayo, nag-away kayo, tapos pagka nagkaroon ng forgiveness at nagkaroon ng closure, pag nagkita kayo uli, magtatawanan na lang kayo. Alam mo ba, naalala mo, yung siniraan mo ako, buisit ka, no? Pero ngayon, okay na tayo, di ba? Sana huwag mo nang gawin yun, ha? Kasi papatayin na kita sa susunod. Nakita nyo, dinadaan mo na sa biro. Bakit? Nagkaroon ka na ng closure. Ganitong ibig sabihin ng closure. Nagbago. Hindi mo nakalimutan, naalala mo, pero nagbago yung pananaw mo. Ganon. Nandun na ba kayo sa stage na yun? Kung nandun kayo sa stage, hintayin nyo and push it. No? Push. Ha? Huwag kang maghihintay. You have to push it to reach that level of putting a closure. Okay, psycho is emotional pa lang to, ha? Ano susunod? Psycho,
psychosocial. Oh. Bakit ko ginagamit yung word na psycho? Kasi built-in sa atin yan eh. Lahat gumagalaw sa ating psychological disposition. No? Yung ating isip, yung damdamin natin, yung pakiramdam natin, laging nakapasok dyan. So, psychosocial naman. Ano naman yung psychosocial? Pag sinabi mo naman psychosocial, you look at a community. You look at a society. No? Halimbawa, sa society natin, ang dami mong mga reasons to be discouraged. So many reasons to mabubwisit, no? Maiinis ka talaga. Lalo na pakita mo, may mga government officials tayo na masyadong corrupt. Tapos marami ka nakikita sa society, naghihirap. Tapos itong mga to, ninanakaw lang yung ating mga taxes. Di ba? Psychosocial yan. May effect sa atin ang mga reality ng society. Kaya nga sabi nga ni Pope Francis, you know one reason why evil thrives? You know the reason why evil thrives in society or in community? Kung bakit ang masama ay lumalaganap? Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga mabubuti, tahimik, ayaw magsalita. Puro lang tayong reklamo. Di ba? Parang kapare, okay, wag tayo pumunta muna sa society. Pumunta tayo sa circle of friends natin. May mga kaibigan tayo, may mga ginagawa yung mga kaibigan natin na very damaging sa ating friendship. Pababayaan mo pa ba yan? Di ba sabihin mo, teka muna, parang hindi na yata maganda to. Nasisira yung ating community. O kaya na lang, wag na tayo pumunta sa friendship, pumunta na lang kayo sa department nyo. O, meron kayong mga kasama dyan, mga DTI. Alam niyo ba yung word na DTI? Sinabi ko na yun dati. Mga dakilang chismosa at intrigera. No? Sinisira yung department. O, anong gagawin mo? Pababayaan mo ba yan na may ganitong mga tao na sinisiraan ng kapwa-tao, tapos ikaw, nakisawsaw ka? Oh, bakit? Ba't ka nakisawsaw? Kasi yung pinag-uusapan, kaaway mo, ayaw mo din eh. O, di ba? So, anong nangyayari dito? Pinabayaan mo. Dahil pinabayaan mo, hindi mo kinol yung attention, so nag-thrive siya. So, dumadami sila. Itong yung mga magkakasama na DTI na dati maliit lang yan, lumalaki siya. Bakit? Pinabayaan eh. Ganon din sa society natin. Punta tayo sa society. Dati minsan okay na sana tayo eh. Di ba? Tapos, alam nyo, dating eleksyon, simple lang yung eleksyon natin eh. Tapos nagkaroon ng vote buying. Tapos yung nagkaroon ng vote buying, dati ang bayad lang 300. Tapos tumaas, naging 500. Aba, nagtataas na naman. 1,000 na. Yung local, naglabanan yung mga candidates na mga 500 to 1,000. Pag nabili mo yung boto, pinabayaan mo eh. Ngayon, national election, dati 300 to 500 lang. Tapos hanggang 1,000 ang pinakamataas. May kausap ko, kaibigan ko, isang congressman, sabi niya, nako, Father, hindi pwedeng hindi tayo maglabas eh. Kasi ito na po yung labanan eh. Nako, sabi ko, ewan ko. Kung ganitong labanan, nanalo naman siya. Siyempre, siguro may pera siya, no? Pero, hindi, pinabayaan natin. Hanggang ngayon. Kaya ngayon, vote buying, ang tindi ng vote buying. Lahat ng election ngayon, puro bayaran, di ba? Tapos pag nandyan na yung tao na elect na, itong ginagawa, walang ginawa, kundi mangurap pa rin mangurap. Tayo naman, reklamo tayo ng reklamo. Hello? Pinabayaan natin, di ba? Itong tinatawag po nating psychosocial blindness. Naging bulag tayo. May nakita ka palang mga mali, bakit pinabayaan mo? Di ba? Alam nyo, minsan, doon ka lang sa may, ako minsan nabibilib ako sa mga, di ba may mga ginagamit ngayon, mga social experiment, yung mga gumagawa ng mga tapos makita mo how people respond. May mga tao, they really respond with much of understanding and generosity. However, mas marami ang indifferent. Kaya ngayon sa society natin, meron tayong tinatawag na psychosocial blindness, which is indifference. Wala akong pakialam. Di ba? Blindness din yan. Bulag ka eh. May nakikita ka. Wala, okay lang. Wala akong nakita. Maraming ngayon sa atin.
mga bulag. Maraming nakikita, wala akong pakialam. May mga pa nga tinatawag, meron pa displaced responsibility. Yung tinatawag natin, eto, trabaho nila yan, ba't ko gagawin yan? Baka dito siguro, nangyayari din sa inyo dito, di ba? Ay, trabaho niya yan, ba't ko gagawin? Oh. Yung marahil, yung sa services, no? Siya yung in charge ng basura dito. Araw-araw nangongolekta yan. Magtapong ka dyan. May nakita kang basura, example na lang, no? May nakita kang basura, ay hindi ko naman responsibility. Meron namang magkukuha niyan eh. O, di ba? Ayun ang example ng psychosocial indifference. Blindness yan. Di ba? May nakita kang, may nagtapon ng basura. O, siguro, for whatever, siguro lang, careless lang. Siguro kaya na, makita mo yan. Maghihintay. Sino kaya pupulot niyan? Sino kaya? Ayun, very common yan sa mga offices, no? Ako nakikita ko yan sa mga government offices. Wala akong pakialam. O kaya, di ba, may mga tao naman na, kunyari, meron tayong kainan dito. Tapos, ang daming mga kalat, no? Ay, may mag-aayos naman yan eh. Teka muna, bakit hindi ba tayo pwede mag-ayos? Di ba? Ito yung tinatawag po natin na social responsibility. So, if you have psychosocial blindness, bakit pwede nating tapatan ng psychosocial responsibility? Okay. And then yung isa pa, yung tinatawag kong psychospiritual blindness. Dito naman, yung pumapasok po dito yung faith natin. Marami sa panahon ngayon, hindi na nagdadasal. Parang ngayon, yung mga dasal ngayon parang ano na lang kung may kailangan ako. Kung wala akong kailangan na magdadasal. Ganito na lang ngayon. Parang ang Diyos ngayon, ang tingin sa Diyos ngayon ay Deus ex machina. Alam niyo ba yung Deus ex machina? Yung bang pagka nag-request ka o naglagay ka na dapat dumating yan. Kaya marami ngayon, halimbawa, magre-request na lang, okay, magpapamisa ako. Hindi naman sila nagsisimba. Pati pwede pa magpamisa, ito yung pangpamisa ko. Alam mo, parang binabayaran na lang natin ngayon parang binabayaran ng mga sakramento. Hindi, hello, hindi mo binabayaran yan. Pag kayo nagbibigay kayo sa pare, hindi bayad yan. Parang naman kami mabubuhay, no? Diba? Parang ganun yan, ano? Hindi kami bayaran. Pero, kaya ang tawag sa amin ay hindi salary. Ang tawag sa amin ay honorarium or stipend or whatever it is. No? Bakit? Hindi kami binabayaran eh. Yun. Pero, ang sacraments, kadalasan, people think about na pag ako nagbigay, kinakailangan may balik. Magdasal ako. Bakit ilang beses na ako nagpapamisa, wala naman nangyayari? No? Ayoko naman mag-joke dyan, siyempre. Baka yung joke, seryosohin naman. No? Di ba? No? Okay, so, nagpapamisa tayo, pero hindi naman tayo nagsisimba. Okay, ito po yung tinatawag nating mga, o kaya ngayon, marami po ngayon, hindi na nagdadasal. And when I say, kaya nga kayo, mapalad kayo, ayokong gamitin yung salitang maswerte ha. Alam niyo, for one, hindi ako gumagamit ng salitang swerte. Ang ginagamit kong salita, mapalad. I think it's about time we have to change our language, no? Instead of using the word, ang swerte mo naman. Baka pwede mo sabihin, mapalad ka. Because when you use the word mapalad or a blessing, it means it is due for you. Yan ay nakalaan para sa'yo. Ang swerte, discriminating, namimili. Ang swerte mo, kung may swerte, ano yung susunod? May malas. Swerte ka, malas ko naman. Bakit ganon? No. But this is not how we look at faith. Because faith is a gift. Mapalad ka dahil napagkalooban ka. And we have to ask for that. Marami, hindi na nga nagdadasal, hindi pa humihingi ng faith. Humingi tayo. Kaya ito po yung ating kasi ngayon, hindi ka naman magkakaroon ng faith kung wala kang venue where you can pray. Diba? Halimbawa, kayo dito, ewan ko kung kayo, may resistance kayo every Monday ito, diba? Every Monday, meron kayong ganito. Dapat kayo magpasalamat. Nako, for the whole week, wala akong prayer. At least, for this week, I have one, no? Dito sa St. Peter office. Meron ako. And along with my brothers and sisters dito. Di ba? Kaya, ang baba ngayon
ng resiliency ng mga tao dahil po bumaba na din ang level ng faith ng mga tao ngayon. Minsan nabanggit ko po sa inyo, nagbigay ako ng talk sa inyo dito. During the height of pandemic, nakita ko yung mga may faith at yung mga walang faith. Dahil may mga ilan lumapit sa akin eh. May mga nirefer sa akin o mismo kusang lumapit sa akin. Bakit? Ito yung mga taong bumigay dahil nagka-COVID sila. Meron akong isang case na nag-suicide. Hindi niya alam kung COVID yon, pero inisip niya na COVID yon siya. Sabi niya, nag-suicide siya kasi ayaw daw niya maapektuhan yung mga anak niya at mga apo niya. Tapos, nung siya ay pina-swab test, negative. Di ba nakakalungkot? Ano sabi ng mga anak? Bakit si daddy, inunahan tayo? Bakit hindi niya lang muna siya nagpa-check up? Pero alam niyo bakit? Nawala na siya ng pag-asa eh. Maraming ganitong kaso ngayon. Maraming nawawalan ng pag-asa dahil para sa kanila hanggang dito na lang ang buhay. But no. When you have faith, your faith will tell you that life is not just as you think it is. When you have faith, you will be able to transcend. Nakaka-transcend ka. Pag sinasabi niyong transcend, kung akala mo hanggang dito na lang ang buhay mo dahil hirap na hirap ka, I tell you this, it's not. It may just be the start of what is yet to come. Tandaan po natin yan ha. When you are facing so much trials in life, instead na bumigay ka, all the more you have reasons to pray. Na? All the more you have reasons to pray. Maraming mga tao ako naririnig na ganito eh. Ang Diyos ba talaga ay nakakarinig sa dasal ko? Meron ako isang kwento na in a year, marami siyang mga mahal sa buhay ang namatay. Tapos lagi niyang tanong, bakit tahimik ang Diyos? Why is God so silent? If I will ask you, is God really silent? Tahimik po ba ang Diyos? Alam ko sasagot niyo sa akin eh, hindi. Pero sa totoo, yun ang iniisip ng karamihan. Especially when you have been asking the Lord for a particular petition, and yet, it seems that it's not coming. And this is perhaps our normal way of saying, I think God is not hearing me. But I tell you, God is hearing us. And if there is a delay, just wait for a while, because the best is yet to happen. Di ba sinabi ko sa inyo minsan when I was talking about prayer? Pag ang Diyos may ibibigay sa atin, hinahanda niya yung senaryo. Hindi yung madalian. Hinahanda niya yung senaryo. He prepares people. He prepares the situation. And perhaps there may be a crisis. But that is the turning point. And then, lo and behold, you will be surprised that you will be given more than what you ask. Kaya ito yung ibig sabihin nito ng faith natin. So, just to sum up, blindness has nothing to do much with the physical blindness. We also have psycho-emotional blindness, psycho-social blindness, psycho-spiritual blindness. And if we are in this situation, we can be like Bartimaeus. And we will ask the Lord, Lord, I beg you, nagmamakaawa ako, recover my sight. And when we ask the Lord to recover our sight, una sa lahat, isa ang magbabago. Ang magbabago sa lahat ito, unang-una, magbabago pananaw mo sa buhay. You will have a change of perspective, a change of paradigm. Yun ang unang mangyayari. Pag nagbago yung pananaw mo, magbabago ang paligid mo. Makikita mo ang bawat tao, hindi kaaway, kundi kaibigan, brother or sister. Makikita mo yung sarili mo as a sinner, wounded,
Yes, but redeemed. Niligtas tayo. Minahal ako ng Diyos. At ito ang gagawin sa atin ng Diyos pag tayo ay bibigyan ng gift of healing. Lord, grant me the sight that I need. And when the Lord touches us and heals us, I tell you, it's complete. Buong buo. The Lord will touch the physical, will touch the psycho-emotional, will touch the psycho-social, and will touch the whole of our being. And therefore, we will be complete. Remember what Jesus said in John chapter 10, verse 10? I have come that you may have life and have it in fullness. Buo! Kaya ang Diyos, pag sasagot sa atin, buo. Dahil ang pagmamahal niya, buo din. Kaya kung tayo magmamahal sa Panginoon, maging buo din. Dahil pag buo, magkakaroon ng kabuuan. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.